Nagkataon na Sabado ang araw ng pag-alala sa kanilang lolo kaya hindi na kailangan pa ni Jocelyn na humingi ng leave. Wala kasi siyang pasok kapag weekends. Nang magising siya ng umaga ay kagad siyang naligo at nagbihis. Nang matapos siyang makapagbihis ay eksakto namang biglang tumawag sa kanya si Carter. "Nandito na ako sa labas," sabi nito sa kanya. "Sige, lalabas na ako." Mabilis naman niyang sagot dito. Mabuti na lamang at maaga siyang nagising. Habang nakasakay sila sa kotseng dalawa, ay pareho silang tahimik at walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nang tumigil ang sasakyan at handa na sana siyang bumaba mula dito nang magsalita si Carter. Dinukot nito mula sa kanyang bulsang isang kahon kung saan nakalagay ang kanyang jade na bracelet na binigay ng lolo nito sa nanay niya. "Hindi pa alam ni Mommy at Daddy ang paghihiwalay natin at nang huli tayo nagpunta rito ay tila ba naghihinala na sila dahil hindi mo ito suot," sabi nito sa kanya. "Ang bracelet na ito ay galing mismo kay Lolo at pupuntahan natin siya ngayon. Kaya dapat lang naisuot mo ito." Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakipagtalo pa si Jocelyn at masunuring sumunod sa sinabi ni Carter sa kanya. Kinuha niyang kahon mula sa kamay nito at nilabas mula doon ang bracelet. At pagkatapos ay isinuot, kung totoo man na may espiritu talaga o kaya ay kung makikita siya ng kanyang lolo mula sa kalangitan ay tsak na gusto ng lolo niya, naisuot niya ang bracelet na bigay nito. Tulad ng araw na namatay ang kanilang lolo ay medyo masama ang panahon. Pagbaba nila ng sasakyan ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ilang sandali pa'y naramdaman niya na lang na hinawakan itong kamay niya. Malakas ang hangin. "Baka tangayin ka, sabay na tayong dalawa," sabi nito sa kanya. Hindi na lamang niya pinansin ang pang-aasar nito at mabilis na lamang na tumango. Pagdating nila doon ay naroon na rin naman ang kanyang mga biyenan, kaya sabay-sabay silang nagtirik ng kandila sa puntod nito. Ilang sandali pa'y nagsalita ang kanyang biyenan na babae at tinaplos ang lapida ng kanilang lolo. "Papa, medyo matagal-tagal ka na ring wala at gusto ko lang sabihin sa'yo na wala ka nang dapat pang ipag-alala. Dahil maayos kami't isa pa, ay gusto kong sabihin sa inyo na maayos ang pagsasama ni Carter at ni Jocelyn. Hindi sila maghihiwalay, katulad ng pinapangamba nyo," sabi nito. Pare-pareho silang natahimik pagkatapos nito. Nagpatuloy ito. "Tungkol naman sa mga negosyong naiwan mo, huwag mo na rin yung alalahanin dahil patuloy itong lumalago at nagtutulungan kaming lahat. Sa pangangasiwa nito at hindi ko rin papayagan na may ibang makialam sa mga bagay na pinagpaguran nyo." Dagdag pang sabi nito habang nakikinig naman si Jocelyn ay bigla na lang siya nakaramdam ng pagiging hindi komportable. Alam niyang binigo niyang kanyang lolo at hindi niya natupad ang hiling nito. Paano niya sasabihin sa mga ito ang totoo na hiwalay na sila ni Carter? Paano niya sasabihin sa lolo niya na pasensya na lolo, hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo at hindi ko naalagaan ang magiging apo niyo sa tuhod sana, na hindi ko sila nailigtas. Nang maalala niyang kanyang mga baby ay mas nalungkot pa si Jocelyn. Dahil nga may mga bisita sa mansyon ay naunang umalis ang kanyang mga biyanan sa sementeryo at naiwan silang dalawa doon ni Carter. Ilang sandali pa'y nilingon niya si Jocelyn. "Gusto kong kausapin mag-isa si Lolo," sabi niya rito. Mabilis namang tumango si Jocelyn dito at naglakad palayo at tahimik na hinintay ito. Pagkaalis ni Jocelyn ay kagad na naupo si Carter sa tabi ng puntod ng kanyang lolo. "Lolo, pasensya na kayo. Nadismaya ako kaya't hindi ko natupad ang huling hiling ninyo." Tumigil siya at hinaplos ang lapida ng kanyang lolo. Napakabait ni Jocelyn lolo, pero nasaktan ko siya at nawala siya sa akin. Napakagatlabi siya. Hindi ko siya naprotektahan at ang mga magiging baby sana namin lolo. Hinayaan ko siyang magdusa ng maraming beses at naintindihan ko na ngayon ang lahat ng mga sinabi mo sa akin noong una pa lang at ngayon ko naisip na sana naniwala na lang pala ako sana sa'yo. Sa simula pa lang pero huwag kayong mag-alala dahil ginagawa kong lahat para lang bumalik siya sa akin at hindi ako susuko hanggang sa mga muli niya akong tanggapin sa buhay niya, sabi niya rito. "Lolo, sana kung nasaan ka man, sana tulungan mo ko na mapalapit kay Jocelyn sa lalong madaling panahon at para magkaroon ka na rin sa wakas na magiging apo sa tuhod." Pagkatapos na sabihin yun ay muli niyang hinaplos ang lapida ng kanyang lolo at nagpaalam na rito. Tumayo siya at naglakad patungo kay Jocelyn. Nang makarating siya sa kinaroroonan ni Jocelyn, ay hinawakan niya kagad ang kamay nito. Sabay silang sumakay ng kotse at sabay din silang bumaba nang makauwi sila sa mansyon. Pagkababa niya pa lang ng kotse ay natanaw na niya mula sa hindi kalayuan ng kanyang mga biyanan at sa itsura ng mga ito
ay mukhang nagtatalo ang mga ito dahil sa hindi niya malamang dahilan. Galit na galit at nag-aapoy ang mga matang napatingin si Leticia kay Arman at halos manginig ang katawan niya sa sobrang galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinuro to. Arman, huwag mong tangkain na dalhin dito sa mansyon ng babaeng yon. Kung dadalhin mo siya rito ay baka kung ano magawa ko sa kanya at isa pa. Sumumpa ako sa puntod ni Papa na hindi ko hayaan na may ibang taong makialam sa mga bagay na pinagpaguran niya. Galit na sabi niya rito. Agad na humakbang si Jocelyn pasulong, ngunit bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kamay niya, tinila siya kaya nilingon niya to. Hayaan mo sila mag-usap na dalawa. Isa pa, hindi pinapakita ng mami ko na nagtatalo sila sa harap ko. At kung magpapakita tayo sa kanila, habang nagtatalo sila baka mapahiya lang siya sa sarili niya. Napataas ang kilay niya habang nakatingin dito. Kung ganon, gusto mo na huwag tayong makialam sa kanila? Tanong niya rito at kinatango lamang nito. Wala kang dapat ipag-alala dahil tsak na mareresolba din nila kung ano man ang pinag-aawayan nila. Sabi pa nito, sa totoo lang ay ito na unang nagkakataon na na-curious siya sa kung anong relasyon ng mga biyanan niya. Hindi niya lubos maisip kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin naghihiwalay ang mga ito samantalang gano'n naman ang relasyon ng mga ito. Ilang sandali pa'y bigla niyang narinig muli ang tinig ni Carter. Gusto mo bang malaman kung bakit sila nag-aaway? Tanong nito sa kanya na tila ba nabasa nitong nasa isip niya. Napubuntong hininga ito. Hindi ang daddy ang unang pinakasalan ni mommy. Nakipaghiwalay siya sa dati niyang asawa dahil sa hindi ko rin alam na dahilan at bigla na lamang silang nagkita ni daddy sa isang blind date at agad-agad na nagpakasal. Sa natatandaan ko ay napakakomplikado ng relasyon nila simula nung magkaisip ako dahil palagi ko silang naririnig na nag-aaway. Ewan ko basta, sabi nito sa kanya at pagkatapos ay muling nagsalita. Huwag ka na nga muna natin silang intindihin. Pumasok na muna tayo sa loob. Kailangan nating harapin at asikasuhin ng mga bisita. Sabi nito tumangulan si Jocelyn. Hinila na siya nito papasok at umikot pa silang dalawa. Pagkapasok nila sa loob ay maraming tao sa loob ng bahay at halos ang lahat ay mga kamag-anak nila, kaibigan at kakilala. Kung tutuusin ay napakayaman ng pamilya. Ngunit mas pinili na lamang nilang idaos yun doon kaysa sa hotel. Nag-hire na lamang ang kanyang biyanan ng catering kung saan ito na ang bahala sa lahat. Ilang sandali pa'y biglang hinila ni Jocelyn ang kanyang kamay mula rito. Gusto mong samahan kitang batiin ng mga bisita? Tanong niya rito. Sa nakalipas na mga taon, hindi siya sumasabay ritong binabati ang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala nito kung hindi na natili siya sa isang sulok at nagpapanggap lang na malayong kamag-anak ng pamilya at hindi bilang asawa ni Carter dahil sa mga estado ng lihim nilang kasal. At iilan lang ang nakakaalam tungkol dito at nakakilala ng personal sa kanya. Kung sasamahan niya ito na batiin ng mga bisita, hindi niya maiwasang mailantad ang pagkatao niya. Pasensya na, sabi nito at mabilis na binitawan ng kamay niya ng tuluyan. Okay lang, pumasok ka na at susunod na lang ako. Sabi niya rito. Sige, sabi nito at nauna na ngang pumasok ito. Bago magumpisa ang tanghali ay pumasok na rin sa wakas sa loob ng bahay sina Leticia at Arman. Nang makita niya naman ang mga ito ay napahinga naman siya ng maluwag dahil dito. Agad na naghanap si Jocelyn ng kanyang maupuan upang kumain. Lumipas ang isang oras. Ang mansyon ay medyo naging konti na lamang ang laman at dahil nga sa aga niyang gumising kanina at sa lamig sa sementeryo medyo sumakit ang ulo ni Jocelyn at nagkaroon ng sipon kaya kagad siyang nagtungo sa itaas upang magpahangin. Ilang sandali pa'y nahiga siya sa kama at pinikit ang kanyang mga mata. Patulog na sana siya nang bigla na lamang lumubog ang katawan niya mula sa kama at nagulat siya. Malapit na nga siya sanang sumigaw buti at napigilan niya sarili niya. Nagmamadali siyang bumangon ngunit kagad siyang binalot ng mga kamay ni Carter at pagkatapos si kagad niyang naamoy ang alak sa katawan nito. Carter, ano ba? Inunat ni Jocelyn ang kanyang mga kamay upang itulak ito ngunit hindi ito nagsalita. Carter, gumising ka! Sigaw na niya dito ngunit hindi man lang ito gumalaw. Gayunpaman walang paggalaw si Carter ay nanatili lamang na nakapikit ang mukhang lasing na lasing talaga. Marahil ay inaliw nito ng ilan nilang bisita. Walang nagawa kung hindi bumangon si Jocelyn. Kung hindi ang bumangon sa kama tanggalin ang suot nitong sapatos at ang Amerikana nito. Pinunasan niya rin ng wipes ang mukha at leg nito at hinayaan itong mahiga sa kama upang magpahinga. Pagkatapos ng gawin ng mga kailangan niyang gawin ay napabuntong hininga na lang si Jocelyn. At pagkatapos tatalikod na sana siya nang bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kamay niya. Nilingon niya ito, nakapikit pa rin ito hanggang sa mga oras na yon at hindi nagtagal ay nagsalita ito. Huwag kang umalis, dito ka lang sa tabi ko.
Lasing ka, itatapon ko lang tong mga wipes na ginamit ko. Matulog ka na muna dyan. Sabi niya rito ngunit hindi siya nito pinakinggan at hinawakan pa rin ito na mahigpit ang kamay niya. Hindi, gusto ko na matulog ka dito sa tabi ko. Sabi nito sa kanya, nilingon niya ito't nang makita niya na ang lalaking nasa harapan niya ay lasing ay alam niya na kaagad na walang silbi ang pangangatwiran niya kaya ang maaari niya lamang gawin ay kausapin to ng maayos. Matulog ka na munang mag-isa at babalik din ako kagad para tabihan ka. Sabi niya rito ngunit wala pa ring silbi yon. Hindi, ngayon ko gusto. Giit ni Carter sa kanya, napataas naman ang kilay ni Jocelyn dito. At pagkatapos ay nagtanong siya rito. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw si Jocelyn, ang asawa ko. Natigilan naman si Jocelyn na marinig niya ito at hindi nakasagot. Mahal kong asawa, sige na, pwede bang dito ka na muna sa tabi ko? At samahan mo akong matulog. Tanong nito, nakatitig lang si Jocelyn dito. Kung hindi mo ko tatabihan, ay tsak na hindi ako makakatulog. Sabi nito sa kanya. Ngayon ay tinawag siya nitong asawa at malambing pang tinig na ginamit nito. Kumunot ang noo niya. Carter, huwag mo akong daanin sa kaartehan mo ngayon dahil alam kong hindi ka totoong lasing at isa pa, hindi ako ang iyong. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay hinila siya nito at bumagsak siya sa katawan nito. Sa sumunod na sandali, bago pa man siya makapag-react ay direkta na siyang niyakap nito. Ang mga kamay nito na nakayakap sa kanya ay parang mga bakal at halos ikulong nitong buong katawan niya. Parang mukha talagang wala itong balak na bitawan siya. Nalinlang siya nito. Hindi ito totoong lasing at pinaglaruan lang siya nito. Carter, gusto ko lang matulog dahil ang sakit ng ulo ko. Sabi nito. Kahit na anong gawin niya, hindi siya makapanlaban dito at wala na siyang nagawa pa. Kung hindi ang pabayaan na lamang ito. Ilang sandali pa'y napahikap siya at pumikit. Nang maramdaman ni Carter na tahimik na rin sa wakas si Jocelyn, ay bigla siyang napamulat ng kanyang mga mata at bigla siyang napangiti nang makita nitong tulog na si Jocelyn. Paggising ni Jocelyn ay medyo nahihilo pa rin siya. Agad siyang napahilot sa kanyang sintido at pagkatapos ay bumangon at nakita niyang wala na siyang katabi sa mga oras na yon. Pero malinaw pa sa alaala niya na pumasok doon si Carter upang inisin siya at tinabihan siya sa pagtulog niya pero wala naman ito sa tabi niya ng mga oras na yon. Hindi kaya nagkakamali lang siya? Nang tingnan niya ang oras sa itaas ng silid ay 8 na ng gabi. Bakit ba napakatagal naman yata na naging tulog niya? Wala nang pag-alinlangang kinuha ni Jocelyn ang kanyang cellphone at pagkatapos dali-daling bumaba, ngunit hindi niya inaasahan na may makikita siyang isang tao sa baba na ayaw niya sana makita. Walang iba kung hindi si Cathy. Oh, Lucosier, sabi nito sa kanya at pagkatapos ay napangisi. Mukhang kagigising mo lang sabi nito sa kanya. Hindi naman nag-abala si Jocelyn na pansinin nito. Ang tanging gusto lang niya ay malampasan nito. Nang makita naman ting mukhang wala siyang, mas nagalit siyang bigla. Dali-dali nitong hinawakan ng kamay ni Jocelyn. Ano ba? Bitawan mo ko? Malamig na sabi ni Jocelyn dito, tiningnan niya ito ng matalim. Nang makita naman ni Cathy ang itsura nito ay medyo natakot siya sa totoo lang. Ngunit pinilit niya na maging kalmado, tinignan ito na nakakataas ang kanyang noo. Bitawan mo ko. Ulit niya at pilit na hinila ang kamay niya. Mula rito ngunit hindi nito binitawan yon. Hindi mo ba alam kung anong oras na? Ganyan ka na ba talaga kawalang hiya? Napakaraming bisita at sobrang busy ni kuya sa pag-entertain. Sa lahat at halos nakainom na rin siya tapos ikaw patulog-tulog lang? Napakawalang silbi mo naman. Sabi nito sa kanya. Wala kang pakialam. Taas ng sagot din ni Jocelyn dito. Wala pa ako nakitang katulad mo na napakawalang puso't makasarili. Hindi ko alam kung ano ba talagang nasa sayo at kung karapat-dapat ka pa talaga sa pinsan ko. Sabi nito tumigil pagkatapos unti-unting umiti sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na bumalik na si Ate Roxanne. At mas lalo pang lumawak ang ngiti. At magaling ng mga paa niya at nakakalakad na siya sa wakas. Nasisiguro ko na hindi magtatagal ay muli na siyang makakabalik sa kanyang pagsasayaw. Sabi nito sa kanya at bakas ang pagmamayabang sa mga mata nito. Hindi mo pa nakitang sumayaw si Ate Roxanne at nakakamangha siya. Kung alam mo lang, at doon din naakit si Kuya Carter dahil sa pagsasayaw niya. At ngayon bumalik na siya. At tingnan ko lang kung makapagmayabang ka pa ngayon. Jocelyn, kung ako sa'yo, kung ayaw mong mapahiya sa harap ng lahat ay sumuko ka na lang at ibalik ang lahat ng kinuha mo sa kanya. Sabi nito sa kanya. Talaga? Tanong niya rito at kawalan ng interes sa mga sinasabi nito. Bakit naman sana ako mahihiya ay akong pinakasalan ni Carter? Sabi niya rito tumaas ang sulok ng kanyang mga labi. Tungkol naman sa ating mong filingera na mahilig mangakit ng iba't ibang lalaki at kumalit pa nga sa internet ang mga picture niya, hindi ba? Isa siyang hayok sa lamang babae at marumi. Sabi niya rito. Jocelyn, ikaw! Galit na sabi nito at halos mag-apoy na rin ang mga mata.
Bulag talaga si Lolo nang piliin kanyang maging asawa ni Kuya. Dahil mukha ka lang mahinhin pero nasa loob ang kulo mo. Nanggigigil na sabi nito sa kanya. Ngayon ang pag-aalala sa kanya pero anong ginawa mo? Natulog ka maghapon. Anong klase kang tao? Si Kate ay tagasunod ni Roxanne at wala siyang pakialam doon, ngunit nang banggitin itong lolo nila ay ibang usapan na yon. Tinignan niyang mga mata nito. Binabalaan kita, ngayon ay isang mahalagang araw para sa pamilya at ayaw kong mag-umpisa ng gulo. Ang gusto ko lang ay umalis ka sa harap ko't dadaan ako. Malamig na sabi niya rito. At kung hindi, nananansyang sabi nito sa kanya. Papatayin mo ba ako? Dagdag pa nito. Nang mga oras na yun ay pilit na kinakalma ni Jocelyn ang sarili niya. Dahil nga araw yun ng pag-alala para sa kanilang lolo ay ayaw niyang mag-umpisa ng gulo. Hinawakan niyang kamay nito at pilit na tinanggal mula sa pagkakahawak sa kamay niya. Dahil nga ayaw siya nitong bitawan ay mabilis na itong itinulak at hagdan na pala. Ang nasa likod nito kaya bigla itong napagulong pababa ng hagdan. Sinundan niya ito. Ilang baitang na lang naman yun kaya hindi niya na ito masyadong saktan ng mga oras na yun at nakatayo na ito ng abutan niya. Nang makita siya nito ay lumingon ito sa paligid nito. Nasaan si Kuya Carter? Ang babaeng ito'y sinusubukang patayin ako. Kailangan niyang managot sa ginawa niya sa akin. Sigaw nito at nag-umpisang umiyak. Ang sigaw at pag-iyak nito ay nakatawag ng pansin ng ibang pasita na roon. Bagamat ang iba yung malis na kanya ng tanghali, may mangilang-ilan pa rin naiwan doon. Dahil doon nakuha nitong halos atensyon ng lahat ng miyaroon. Pagkatapos na 2 minuto may sumigaw sa paligid. Nandito na si Sir Carter. Ang ingay na nagmumula sa mga tao ay biglang nawalat na nahimik silang lahat. Nang makita ni Cathy na papunta na sa kanila si Carter ay kaganito sinalubong ito at sabay yakap rito habang umiiyak. Kuya, sa wakas nandito ka na. Kailangan mo parusahan ng babaeng yan dahil muntik na niya akong patayin. Turing to sa kanya habang nagsusumbong kay Carter. Anong nangyari? Tanong ni Carter kay Cathy at nang marinig niya yon ay naisip niya na tutulungan siya nito na makaganti sa bruhang si Jocelyn. Muli niyang itinuro si Jocelyn na nakatayo pa rin hanggang sa mga oras na yon sa tabi ng hagdan. Ang babaeng yan, tinulak niya ako pababa ng hagdan at buti na lang at nasa pang-4 na akong baitang pababa dahil kung hindi, baka tuluyan na bagok ang ulo ko. Umiiyak na sumbong niya rito. Sa mga oras naman na yon ay naglakad si Jocelyn palapit sa mga ito at nang makita siya ni Carter, ay agad nitong tinulak si Cathy palay at lumapit sa kanya. Hinawakan nito magkabila niyang kamay at kaagad na tinanong, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Tanong ni Carter sa kanya na kagad niya namang ikinailing. Hindi, sagot niya at pagkatapos ay mabilis na nagpaliwanag dito. Wala akong balak na itulak siya pero pababa na ako tinarang niya ako. Hinawakan niyang kamay ko at ayaw niyang bitawan. Kaya hinila kong kamay ko dahil doon at nawalan siya ng balanse at gumulong pababa. Sa katunayan hindi naman sana siya matutumba. Pero tinumba niya ang sarili niya. Sinadya niya talaga. Mahinaw niyang sabi. Sinabi niyang totoo. Nang marinig naman to ni Cathy, mabilis siyang umiling ng ilang beses. Kuya, maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling siya. Tinulak niya talaga ako. At gusto niya talaga akong patayin. Puno ng awang mukha nito. Kuya, huwag ka magpaniwala sa sinasabi niya dahil bago pa man ito matapos ang sinasabi humarap si Carter dito at tinapunan ito ng matalim na titig. At pagkatapos naglakad palapit dito nilawakan ng kamay nito tinila patungo sa harap ni Jocelyn. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. At ayaw ko nang sabihin mo pang mga salitang yan sa kanya pagdating ng araw. Matalim na sabi nito kay Cathy. Nang marinig naman to ni Cathy, kaagad siyang natulala at hindi niya lubos na makapaniwala. Hindi niya akalain na siya pang hihingi dito ng tawad. Tiningnan niya si Carter. Kuya, siya may kasalanan pero bakit kailangan akong humingi ng paumanhin sa kanya? Hindi mo ba talaga ako itinuring na pamilya mo? Lumuluhang tanong niya dito. Ngunit ang mga luha ni Cathy walang silbi kay Carter. Hihingi ka ng paumanhin o hindi? Tanong ni Carter dito at mukha nito'y nakakatakot dahil doon natakot si Cathy at agad-agad na humarap kay Jocelyn upang humingi ng paumanhin. Sorry, sabi nito. Hindi mo na kailangan pang humingi ng paumanhin dahil wala naman akong balak na tanggapin. Ang gusto ko lang ay huwag ka nang magpakita sa akin dahil ayoko nang makita pang pagmumukha mo. Malamig na sabi ni Jocelyn dito. Ilang sandali pa'y bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kamay niya tinila siya sa isang tabi. Matagal na nakabuka ang labi ni Cathy. Ngunit hindi niya nagawang makapagsalita. Sa huli ay wala siyang ibang nagawa kundi ang manginig sa sobrang galit niya. Sa mga oras na yon ay biglang tumunog ang cellphone niya at nang tingnan niya ito'y si Roxanne. Ang tumatawag, agad niya itong sinagot.